apat na reason bakit kailangan ko ng cellphone sa biyahe. Number 1, communication. Dalawang dahilan bakit importante yung cellphone para sa documentation. Tatlong dahilan, maps and navigation. Mga sports application, yung tracker. Bye-bye na. Bye, Daddy. Morning mga padyak. Tuloy na natin yung North Loop natin na naunsami nakaraan. Medyo tinangali na ako ng alas. Mag 10:30 na. Ako sa Binondo Church. Nakabalik na ulit tayo sa pagpadyak. Sira kasi cellphone ko nun. Hindi na naman ka-importante yung cellphone no, sa ating paglalakbay. I-numeric ko kung bakit. Number 1, communication. Hindi natin na kukontak yung mga mahal natin sa buhay para mag-update. Importante yun kung nasaan na tayo, kung ano na ba ginagawa natin, kung kumain na ba ako. Kinakamusta ko rin sila para hindi ako mag-alala masyado rin sa kanila. Maximino Hison Elementary School. Ito gumraduate ng elementary, grade 5 and grade 6. Diyan ako nag-aaral. Dalawang dahilan bakit importante yung cellphone para sa documentation. Sinalihan akong event, Philippine Loop Adventure Tour. Required sa amin ng mag-document namin yung mga biyahe namin, saan kami nagpupunta, ano yung mga tourist spots na nadaanan namin, saka may mga checkpoints kami na kailangan required na picturean, picture or video. And pwede namin yung na-update yan. Shoutout kay Andre. Francis ako si Andre. Nakasabay ko siya sa Abad Santos Avenue dyan sa Maynila. Mga taga-Giginto, Bulacan sila. Shoutout sa mga taga-Giginto. Sakto dumadadaanan ko rin yun papuntang Baliwag. Doon tayo liligo papuntang mga Bulilan, Plaridel. Tama no? Dire-diretso na po yun. Dire-diretso na, Pakabanatuan, Tagapan. Tatlong dahilan, maps and navigation. Napaka-importante nyo, mapa. Saka kung saan tayo pupunta. Nakapat na dahilan, mga sports application, yung tracker. Kasi ang flight computer para mag-record ng distance ko. Kaya ito rin yung ginagamit ko, cellphone ko. Nara-record dyan yung elapsed time, ang oras ng mapadyak, yung average speed ko. Dalawang application nga pala ginagamit ko, Strava saka Tracks Philippines. So yun yung apat na reason bakit kailangan ko ng cellphone sa biyahe. Kaya tagang biglaan ako napauwi kung nasira na siya ng tuluyan. Sana ma-recover pa yung mga files ko doon. Ito kasi yung video ko nung Batangas to Siargao. Wala pa kasi akong GoPro nun. Shoutout kay Kuya Jojo from North to Tabato. Kasabay ko siya dito from Mekawayan to SM Marilao. Si Kuya Jojo ay isang security guard. Bike to work din siya. So dito lang kami mag-iwalay sa SM Marilao kasi may hatid lang siya. Lubong para sa pamilya. Sa lubong niya para sa pamilya niya sa North Cotabato. Lonan. Shoutout ko kaya yung mga Cotabato. At sa pamilya ko dyan sa Turunan. Kita-kita tayo sa December. Ayun, uwisig ko sa December. Sa Pasko, pag Christmas break. Gusto ng hapon, dito pala ako ngayon sa Giginto, yung sa papuntang Index. Ano? Yung diretso din papunta ng Baliwag na, papuntang Kabanatuan na yan. Kaya nga lang saglit, 37.34 kilometers na ako. So meron pa tayo siguro mga mahigit 60 kilometers. Pahinga ko lang saglit, mag-re-hydrate lang din ako. Limlim na naman. Layo pa. Bahay ng Plaridel, Bulacan. Yung project ko dati San Baliwag expansion. Itong may National University na logo. Year 2014 lumakay na ako rito. Dahil na
hindi na mapapasok ng Baliwag proper sa munisipyo nila. Anong oras na rin, mag-alas 4 na. Baka matagalan na ako. Dito yun, papasok dito. Malapit lang naman dyan, pero din siguro. Layo pa, 50 kilometers pa. San Rafael mga kapadyak, 4 na, no? San Miguel, Bulacan mga kapadyak. Alas 5 na lang hapon. Dilim na naman tayo makakarating ng Cabanatuan. 40 kilometers pa. Mga alas 7 siguro. Ang laking pulang kabayo nun, no? Red Horse. Tatanaw na natin yung arko ng Nueva Ecija. First time natin makapunta rito. Wala pa ako napupuntahan kahit isang bayan dito. Nueva Ecija. Kami tindahan dito ng chicharon, no? Bagnet. Simula dun sa San Miguel, Manuel Deponso sa Bulacan. Gapan City na. Ito yung unang bayan ng Nueva Ecija na matadaanan ko galing Bulacan. Yung Gapan City. City na pala ito, no? Ano ka na bakit? Anak, makisuyo nga kay kuya ko. Tapos lang natin kumain. 7:19 na ng gabi. Dito ako sa San Lorenzo. Tama ba? Sa after to ng Gapan. Problema na natin ngayon tutulugan. Along the way kapag meron akong makitang mura-mura. Ito. Amor Drive-In Hotel. Try ko nga magkano dito. Ano naman kaya ng budget natin? Kaya na naman ng budget kaso wala daw wifi, walang TV. Choose pa, no? Pero aircon naman. Napatay iba. Nakita ko rin sa mapa, sunod-sunod to dito eh. Wala lang 20 kilometers to away from Cabanatuan. Okay lang kahit dito na banda matulog. San Leonardo pala to. Hindi San Lorenzo. Nakahanap ko ng lodging house. Aabot na ako ng Cabanatuan. Lapit na. Sa Santa Rosa na ako eh. Last na bayan bago makarating na Cabanatuan City. Tusi pa kasi ako, hindi ko pinatos yung kanina eh. Ay, mas mahal na yata rito ngayon. Ito na yung welcome ng Cabanatuan City. Umabot na ako rito. Madilim lang yung arko eh. Pero ito na yun. Tinuro sila kuya to na mga tricycle driver. Yung Hotel Sogo saka yung katabi niya yung Mansion Lodge. Try ko dun na mag-check. Baka mga mura din naman. Hanap tayo ng magtulugan. Naalaga ng 640 12 hours. Hindi ganun kaganda pero okay na. Tapos napasok ko yung bike ko. May aircon din naman eh. Yung CR. Tutulog lang naman ako. Dito ko natatapusin ang aking riding day number 44. Salamat sa patuloy na sumusuporta. Na-shoutout natin mga nakilala natin kanina habang nasa biyahe. Marami-rami tayong nakasabay na mga siklista rin. Kasi sa susunod na mga video pa ulit. Paalam.